Ang mahigit 7,000 isla ng Pilipinas, bawat isa kakaiba. Musika, tradisyon, pananampalataya, lalo nagpapalalim sa kahulugan ng ating pagka-Pilipino. Isang bansa, 4 na paglalakbay. Sa Hilaga, Timog, Kanluran, at ang huling yugto ng paglalakbay dito sa Silangan, sa Eastern Samar. Biniyayaan ng lupang napakayaman. Ngunit isa sa pinakamahirap. At ngayon may bagong yamang nadiskubre sa probinsya. Uunlad na kaya ang Eastern Samar? Tutungo ako roon para malaman ang kasagutan. Sa Tacloban, Leyte ang una naming destinasyon. Thank you for waiting. It is now safe for you to stand up and get your bags. Maaari na po kayong tumayo. Baluarte ng mga Romualdez, pamilya ng dating Rose of Tacloban na si Imelda Marcos. Dito matatagpuan ang iniwang pamana ng Rehimeng Marcos sa probinsya, ang San Juanico Bridge. Ito ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Inuugnay niya yung Leyte at Samar, kung saan kami papunta ngayon sa isang bayang bihirang marating at isa sa pinakamahirap na lugar sa Pilipinas. Constructed in anong taon? Maaring nakatulong ang modernong tulay sa Leyte, ngunit hindi ramdam ang pag-unlad sa Samar. Lagpas lang ng San Juanico Bridge, baryotik na ang daan, tungo sa bayan ng Salcedo sa Eastern Samar. Sa mga bukirin dito, maraming naghuhukay at nagbubungkal, ngunit halos wala na nagtatanim. May sinisimot na lang sila sa lupa. In terms of minerals, napakayaman ng Eastern Samar. Pero yung kabuuan ng Eastern Samar, yung pinakamaraming minerals dyan, chromites. Chromite, sangkap sa paggawa ng bakal, ballpen, cellphone at iba pang pang-araw-araw na kagamitan. Nagawa lahat sa ibang bansa. Kaya masasabing ang mga bagay na yan ay nagsisimula sa mga lugar katulad ng barangay Canto Moja, kung saan pamilya ang nangunguha ng chromite, kabilang na ang mga bata. Ang sa pangalawa. So, 2 grade sa isang classroom. Opo. Okay. So, paano niyo tinuturuan yon magkaibang grade? After po ng grade 5, ilipad ka, hatiin lang yung oras. So, meron ba sa kanilang nagtatrabaho sa mina? Meron po. Minsan nga po, meron nag-a-absent, pero hindi naman yung ganun talaga na kadalasan kasi yung nag-aano talaga ako, kinatatawag ko rin minsan yung mga magulang pag ganyan na nag-a-absent. 3 taon pa lang ang pagmimina sa kanilang barangay, pero malaki na raw ang epekto nito maski sa kanya. Kasi hirap na kami kung paano ang pag-commute para makarating sa station namin. Dahil sobra nang Opo, maputik yung daan. opo. Dahil sa mga truck talagang nila. umaabot na hanggang dini. Sa kabilang eskwelahan naman, isa pang guro ang naabutan namin. Nagliligpit ng basang libro. Ngayon lang first time lang na binaha yung loob ng namin, ng classroom. Siguro dahil napapaligiran kami ng ng mina, ng chromite, yung namin. Paligid ng paaralan. Kinabukasan, Sabado, binisita ko sa bahay ang isang mag-aaral ni Miss Duran na si Jonah. Gusto na. Ganito po. Naghahanda kayong Opo. umalis. Yung si Jonard po kasi kakain papuntang bundok po.
Ano? Pupunta po siya ng bukid. Oh, kumusta, Jonard? Kailangan mo ng lakas ngayon, ha? Anong kinakain niya sa umaga? Palawan po yung pagkanin namin. Ano yon? Palawan. Ano yung palawan? Yung para siyang gabi, yung malaki. Habang naghahanda si Jonard papuntang bukid, naghahanda naman ang kanyang ama na papuntang dagat. Gusto ko sana na hindi siya magtrabaho kasi bata pa siya. Hindi pa niya sa tingin ko hindi pa niya kaya. Ngayon nakakaya. Siguro kaya naman siguro niya. Nagpipilit siya na makatulong sa akin. Pero sa tingin ko hindi niya kaya dahil maliit pa eh. Maliit na bata. Payat pa. Si Jonard, 11 years old, pumapasok pa to. Pero tuwing Sabado, nagmimina siya. Malawak ang lupa rito, ngunit wala akong mapansin na mga pananim. Wala na kayong tinatinim ngayon. Wala na po. Bakit? Kasi hindi na po tutubo yan dito dahil sa pagmimina. Pero nung doon kami sa yung hanap buhay po namin talaga sa dagat. Kumukonti na lang ang napagkukunan nila ng inumin. Ito na po yung agos ng tubig. Pag tuwing umuulan. Kaya pag kumukuha po kami ng tubig, ng inumin, dyan sa poso namin, ganitong kulay na yan. Napansin ko na lahat ng tubig dito na nakapaligid sa akin ay kontaminado na. Maliban lang sa maliit na lugar na to. Ito lang ang pwedeng kunan ng malinis na tubig. Dahil siya ay bukal. Pero pagdating dito, nahahalo na sa maruming tubig galing sa mga minahan. Matapos ang halos 1 oras na paglalakad, makikita ko na rin sa wakas ang yamang inaasahang aahon kina Jonard mula sa kahirapan. Ito yung sinasabi ng chromite rush. Kung may gold rush sa ibang lugar, dito chromite rush dahil yung mga dating nagtatanim ng gulay o mga ibang pananim dito sa Samar, pupunta na rito sa mga minahan ng gulay. Bagamat bilad sila sa araw, simple lang ang proseso rito. Hukay, hugas, sala. Kayang-kaya ng 11 taong gulang na si Jonard at ng kanyang ina. So hindi siya lumalabas dun sa lambat. Hindi po siya lumalabas. Lumalabas po siya sa lambat. Tapos may iwan dyan sa washing board. Ang nangyayari kasi rito, sinasala nila yung lupa dito. So yung lupa, inaanod ng tubig. Palabas nitong kalang. Ang tawag nila dito, kalang. Pero yung chromite mismo, yung maitim na elemento, naiiwan dito sa kahoy. Dahil mabigat siya, hindi siya naanod ng tubig.
Ito yung puro na. Ayan, binibili sa inyo rito. Opo. Ito po yung 2 piso bawat 1 kilo po. Naging gentleman. Sige, gagla, kaya magpapala. 2 piso kada kilo. Napakaliit kung ikukumpara sa halaga nito pagdating sa pandaigdig na merkado. Pero dahil malayo rito ang paggawaan para maproseso ang chromite, ito lang ang nakukuha ni na Jonard kapalit ng pagbabanat ng buto buong araw. Mas gusto mo magtrabaho kaysa maglaro? Bakit? Sa laro, hindi ako nagagamit. Wala ang pambaon ng ate ko. Sa magtatrabaho ako, may pambaon ng ate ko. Ginagawa mo to para may pambaon ng ate mo. Opo. Panganay na lalaki sa 6 na magkakapatid, kahit bata pa si Jonard, inako na niya ang responsibilidad ng isang kuya. Pero may pambata pa ring hangad. May mga pangarap ka? Anong pangarap mo? Gusto ko sanang makabili ng bike. Gusto mo makabili ng bike? Bakit? Kasi para service ko sa pag-aaral. Lingguhan ng bayad sa mga tulad ni na Jonah, pero malaki na ang bawas. Yung halimbawa, sa 1 linggo, 1.5 yung lahat ng chromite ng bayad ng chromite namin. Yung mapupunta na lang sa amin po, minsan 100, 200, minsan 300. Kinakaltas din sa kanila ang utang nila para sa pagkain. Ulit salmon. Maging ang bayad sa materyales na gamit nila. Ibig sabihin, halos walang natitira sa pamilya. Pero mabuti na raw ito sa kanila kaysa sa mangisda. Buti-buti naman po, nakakapagsaing na rin sa 3 beses isang araw. Pag ganito pong may gumagawa kami nitong mina. Kasi pag nasa dagat po kami, minsan hindi po makukumpleto po namin yung araw namin. Kasi kulang nga po sa budget. Sa aming paglalakbay sa iba't ibang bahagi ng bansa, may mga natatagpuan pa kaming ilog na singlinaw ng salamin. Hindi na kasama rito ang Kagaot River sa Salcedo, Eastern Samar. Naalala pati ng mga bata rito noong masaya pa silang naliligo sa ilog. Ngayon kasama na rin sila sa nagpaparumi nito. Sa tabi lang ng Kagaot River nakatira ang pamilya ni Jim. Maupay man. Howie Severino po. Idi Barsana. Si Jim. Tumutulong. Pinatulong ko muna. Saan? Doon sa pinagtatrabahoan nila. Saan yun? Dito sa likuran lang ng bahay namin. Dahan-dahan lang ko kayo. Kaninong lupa ito? Sa tatay ko. So pati yung lupa ng tatay mo, na-discover na may chromite. Anong pakiramdam mo no? Swerte kayo o malas o ano? Parang baliwala lang. Wala namang nangyayari. So kahit nagkaroon ng ganitong yaman sa lupa, talagang hindi naman yung mayaman ng mga tiga dito. Kasi yung bilihan mababa, sobrang mababa. May asma si Eddie, kaya ang 3 niyang anak ang tumutulong sa kanya. Sina Ojiboy, Jensen at Jim. Titiis yung mga anak ko. Hanggang grade 4 at grade 5 lang inabot ni na Ojiboy at Jensen. Kahit mahirap yung hanap buhay na to, pinipilit po namin dahil sa kahirapan. Naawa nga ako sa mga anak ko dahil wala itong magandang kinabukasan. Pero yung dalawa mong may mga kapatid ka na tumigil na sa pag-aaral, anong pakiramdam mo tungkol doon na tumigil na sila? Naawa. Naawa ka sa kanila? Bakit? Kasi paglaki nila, wala silang pinag-aralan.
Pero ito, gusto mo, ito na lang ang hanap buhay mo palagi? Kahit Hindi. malaki ka na? Bakit? Kasi nauubos naman to eh. Mga abuti ng mga At kapag naubos nga ang chromite dito, ano na ang kinabukasan ng barangay? Ang lugar na to mukhang binomba, no? Kaya parang may mga crater dito sa lupa. Pero ang totoo, ito'y resulta ng pagmimina nila rito sa Salcedo. Hinuhukay nila yung lupa para makuha yung mga katiting na chromite. Kaya ang natitira dito sa kanilang bukirin, itong ganitong klaseng lugar na punong-puno ng butas at maduming tubig, at yung lupa ay hindi na mapakinabangan. Ang kulay na pinaghugasan ng chromite ay ang kulay na rin ng kanilang ilog. Nung maliit ka, anong naalala mo tungkol sa ilog na yun? Malinaw ang ang tubig. Laki kami naliligo pag pag-uwi sa eskwelahan. O dyan sa tulay, tumatanong kami. Ngayon, Hindi na. bakit? Kasi madumi na. Paano nadumihan yung tubig? Dahil sa pagkukamay. Sa kabila ng kabahayang nabibigay ng chromite sa barangay, sira naman ang dati nilang masaganang ilog at lupa. Swerte nga ba ang pagdiskubre ng chromite dito? O malaking malas? ...2008 lang nagsimula ang operasyon ng chromite mining dito sa Salcedo, Eastern Samar. Ang mga mining corporation dito pagmamay-ari ng Chino na taga mainland China o mga Pilipinong taga Maynila. Kabilang rito ang Yinshu Mining Corporation at ang Terrestrial Mining Corporation. Legal daw ang tinatawag nilang small-scale mining, kahit malawak ang mga operasyon nila. May nakapaskel pang Environmental Compliance Certificate sa tapat ng mga stockyard dito. Gayunpaman, nanatiling butas-butas ang lupa at tila patay na ang ilog. So anong pakiramdam nyo na itong ilog na katabi ng bahay nyo, dati ang laki ng pakinabang sa inyo, tapos ngayon wala nang pakinabang? Nako, maraming nagagalit sa ilog namin dahil nasanayan nila yung kahit anong oras sila magbabangka, walang problema. Ngayon, mag-aantay na lang pag malaki yung tubig. Hindi na makadoong dito. Dati-rate may hipon, isda at palus pa raw sa ilog. Ngayon, wala na. Pupunta na kami sa kanilang maliit na dam. Yung dati nilang dinadayo para mag-picnic at para maligo. Sisilipin namin ngayon kung ano na yung kalagayan niya. Panahon pa raw ng Amerikano nang itayo ang maliit na dam dito na naging pang-picnic sa Kagaot. Sariwa pa ang hangin at pinaligiran pa ng puno na sa Baguio lang madalas makita. Po, maraming mga dyan, mga kabataan tsaka naglalaba. Dyan, makikita mo. Nagpipiknik minsan, nagdadala na sila ng pagkain dyan kasi yung mga bato, dyan, nilagayan nila ng mga pagkain. Dyan sila maghapon yun, yung mga nagbabakasyon dito. Ganda rito, may mga pine tree pa. Opo. Malinis to kasi talagang to, i-develop sana. Ay, ang problema nga, yun, pagkatapos ng chromite, patagal yung chromite, yun, nangyari dito, hindi na maganda.
Ang dam na nilalanguyan nila noon, ganito na ngayon. At kapag lumusong ka raw dyan, baka lumubog ang paa mo sa putik at malunod ka. Malaking kawalan sa taga rito, lalo na pagdating sa tubig kasi alos siyempre dito pwedeng maglaba doon. Limitado yung pag mo kasi yung tubig. Ang tubig kasi namin problema din dito eh. Mayaman sa chromite pero mahirap sa tubig. Kaya mga batang ito lakas loob na tinawid ang ilog para sa malinis na tubig. Sinama namin ang Municipal Environmental Officer ng Salcedo sa Cagaut River. Matagal na raw niyang alam ang problema rito. Kasi kung akong tatanungin, base doon sa ECC na binigay nila sa akin, na ipinarnish nila sa akin, talagang maraming violations doon eh. Ewan ko lang kung sinong right agency na mag-implement ng doon, ng mga nakasulat doon sa ECC. Kung kami lang siguro, mahirap para sa amin dahil sinabi ko na yung resources namin, yung enforcers namin, saka masyadong limitado. Ito ang kapalit ng pagmimina sa Salcedo. Hindi kayo nakakalakad? Hindi. Kasi hindi nakakaramdam. Wala kayong pakiramdam sa paa? Ano yung ginagawa nyo nung nangyari? Nag-aano ng lupa, nagpapala. Nagpapala ka ng lupa? Tapos? Biglang na umano yung lupa, bumagsak. Nabagsak yung likod ko. Sa tabunan na ako. Dahil hindi formal na empleyado ang pamilya nina Jonard at Jim, wala rin silang benepisyo. Madisgrasya man sila, walang kailangang sagutin ng mga mining corporation. Hi, good afternoon. Sinubukan namin kunin ang panig ng mga mining company ukol sa isyu ng epekto sa kalikasan at sa mga tao. Ang Yinshu Mining Corporation na sakop ang barangay ni na Jonard, taga China ang may-ari. Nandiyan po si Mr. Silorio? Bawat pumasok, ma'am. Ha? Order, tatanggal kami. Ano? Pumasok, baka matanggal ko, lakad trabaho. Trabaho lang dito. Wala raw kami makakausap dahil nasa China ang manager. Dumaan din kami sa itinuturong bahay at opisina ng Terrestrial Mining Corporation na sumasakop naman ang barangay Cagaut. Tao po. Ito ba ang office ng Terrestrial? Ito ang office ng Terrestrial? Nandiyan ba si Mr. Emilio Teng? Si Mr. Emilio Teng, nandyan? Hindi ba ito ang office ng Terrestrial Mining? Hindi ito office ng Terrestrial Mining? Hindi ito bahay ni Mr. Teng? Okay. Sige po, thank you. Hindi raw bahay ni Mr. Teng, pero nagsasalita sila ng Chinese sa loob at may mga sulat Chinese yung mga kahon. Pero sabi nila, hindi raw ito yung opisina o bahay ng Terrestrial Mining Company at wala raw si Mr. Teng dyan. Kaya... Pero ayon naman sa kapitbahay, Opo, magandang hapon po. Saan po yung office ng Terrestrial Mining?
Ang tinitirhan nila, yung Bahay na yan. bahay na yan. Kasi sabi nila hindi daw yan terrestrial eh. Terrestrial yan. Yan ang terrestrial. Akong may-ari dyan eh. Kayo may-ari. Oo. Sino hong umuupa? Yung sila attorney din. Attorney Teng. Emilio Ting. Emilio Teng. Okay. Maya-maya lang, humarap na rin sa amin ang taga-terrestrial mining. Yun pala eh. Patay niyo muna yan, patay niyo muna yan. Mabait ba yan? Matapos kumpirmahin ng kapitbahay na ito nga ang base ng terrestrial mining sa barangay, may mga lalaking biglang dumating. Patay niyo muna yan, patay niyo muna yan. Ngunit ayaw magpa-interview sa harap ng kamera. Kaya isang statement na lang ang inilabas nila. Ayon kay Attorney Emil Teng, presidente ng kumpanya, wala raw silang kinalaman sa kulay at kalagayan ng ilog sa Kagaot. Marami raw kasing minahan sa mas matataas na lugar. At marahil ito ang pinanggagalingan ng maruming tubig na napupunta sa ilog. Ngunit meron kayang magmimina rito kung walang mga kumpanyang tulad ng terrestrial na bibili ng chromite? Lagi rin daw pinapaalala ng terrestrial sa komunidad na huwag payagang magtrabaho ang mga bata sa minahan. Pero dahil kulang daw sila sa mga tauhan, hindi nila ito natututukan. Ipinakita namin sa kinatawan ng gobernador ng Samar ang video ng ilog. Ang governor's office kasi ang siyang nag-i-issue ng permit sa mga mining companies. Ito naman sa tingin ko urgent. So, I can tell the governor na ganito yung pinakita nyo sa akin para meron siya kaagad na urgent decision. Pwede niyang papuntahin kaagad at kapag nakita niya na merong ang violation yung company, pwede magkaroon ng sanction. Inamin din niyang may pagkukulang ang mga ahensya ng gobyerno at maging ang batas. Walang proper coordination yung different government agencies. Kailangan po natin dito political will. Ayon naman kay Gus Lucena, presidente ng Samar Island Biodiversity Foundation. We feel that Samar has been a victim of mining operations. It has contributed to poverty of that particular area. Pangalawa, hindi naman nakikinabang ang komunidad at saka ang gobyerno. Ang gobyerno makinabang man, napakaliit. Kailangan i-rationalize yung benepisyo na nanggagaling dyan sa pagmimina at dapat na mas makinabang ang komunidad. Hindi yung nagmimina o yung gobyerno, ang komunidad, dahil sila ang apektado dyan sa pagmimina. Madaling sukatin ng pamahalaan at ng mga negosyante ang halaga ng chromite sa merkado. Ngunit, bakit hindi rin nila sinusukat ang halaga ng isang ilog, ng malinis na tubig, ng ligtas na kapaligiran? Barya ang kapalit ng pagod nila. At ng mga bagay na hindi na maibabalik. Mula sa Salcedo, Eastern Samar, ako po si Howie Severino. At ito ang Eyewitness.